Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. Ilang araw na nga akong di nakakapag-edit, kaya naman ngayong araw sisimulan ko na, baka naman abutin pa ng 2025 itong mga video ko. Medyo naging busy nga tayo dahil nga marami tayong inaasikaso. Ay kabongga naman mo ng atsinyon kala mo naman talaga maraming ginagawa. Anyway, pagkagising ko nga ng mga oras na yan, hindi pa nga sila nakapagsaing, kaya naman agad ko nang kinuha tong kaldero at nag-unab na nga ako ng bigas. Actually, alam nyo ba mga chiko, napakarami ko talaga nakastock na video at hindi ko pa talaga na-edit. Minsan kasi talaga wala ako sa mood, kaya hindi ako nakakapag-voice over. Tapos minsan naman hindi kami magkasundo ng sarili ko. O diba, makanano kung makagawang video. Pero ganun po talaga kapag nagvo-voice over, dapat talaga nasa mood yung sarili mo. Kasi kapag walang lalabas sa bibig mo. Bali 3 beses ko lang naman binanlawan yung bigas tapos sinalang ko na nga din dito sa kalan. Pero kung trip nyong banlawan ng 100 times, go, basta ikasasayan nyo. Grabe hanggang ngayon hindi nga ako makapaniwala na ilang araw na lang matatapos na naman yung March. Alam nyo ba, nung mga bata-bata kami at nung nag-aaral kami ng elementary, pag gantong buwan excited na nga kami dahil nga malapit na naman yung bakasyon. Yung tipo nagchichikahan na kayo ng mga classmate nyo kahit hindi pa tapos yung klase, nagtatanuan na kayo kung saan kayo magbabakasyon, kung saan kayo magsuswimming. Kapag nga ganun na yung mga usapan ng mga klase ko, lumalayo nga ako agad. Alam nyo naman, ang nasa isip ko lang yung pag-aaral. Charis! Ay rugot, bala mo naman mo talaga. Seryoso ko niyang elementary. Ewan ko ba kung bakit nung elementary ako tamad na tamad talaga akong mag-aral. Kasi kapag nasa klase ko naiisip ko yung mga pinapanood kong cartoons. Kasalanan nga to ng Voltes 5 tsaka ni Doraemon kung bakit ako nag-a-absent. Ay, nanisi yarn. Going back dito sa ating daily vlog, heto, saktong-sakto nga matapos ako nagkape, naluto na nga tong kanin ko. Meron nga konting mga maruruming kasangkapan, kaya naman heto, inugasan ko na rin. Wala na nga ibang available na ulam sa tindahan, kaya naman itong mga paa at mga buto-buto na lang yung kinuha ng nanay ko. Aadobohin ko na nga lang ulit itong mga paa-paa na to, tapos hahaluan ko siya na saging na sabo. Na-share ko na din naman sa inyo itong recipe na to dati, pero dahil wala tayong choice for today's video, ito na muna ilulutuin natin ngayon. Tapos heto, ang pinakauna nga nating ginawa, pinrito ko na nga muna itong mga saging. Alam nyo ba dati, ang alam ko lang na pwedeng ilagay nga sa adobo is kamote o kaya patatas, ganyan. Pero sa kakapanood ko nga ng mga vlog, pwede rin pala maglagay tayo ng saging na saba sa ating adobo. Minsan kasi di ba yung iba, gusto nga nila sa adobo nila is yung manamis-namis. Pero kapag gantong recipe yung ginawa mo at naglagay ka nga ng saging na saba, you don't need to put sugar na. Kasi nga po yung saging na saba, matamis na yan. Pero syempre, kung nakukulangan pa rin kayo sa tamis ng adobo nyo, pwede pa naman kayo magdagdag ng konting sugar po. Pero meron din kasi na gusto nila sa adobo nila, yung natural lang na adobo na maasim, ganon, o kaya sakto lang. In short, kanya-kanya tayo ng taste, ganon. So right after nga nating maigisa yung bawang at sibuyas, maglalagay na nga pala tayo dito ng paminta. Yes, opo, inilalagay ko talaga yung paminta kapag naggigisa na ako. Kasi kapag yan, nilagay natin kapag naigisa na nga yung manok at may sabaw na, ay Diyos ko, magbububu yung paminta nyo. Tsaka kasi ako, based on my experience, kapag sinama mo nga yung paminta kapag ginisa mo, mas malasa nga siya. Pero dahil wala naman tayong karapatang makialam sa inyong way of cooking, syempre kung ano yung kasasayin nyo, sundin nyo. Charis. So after ko nga mailagay yung paminta, heto, sunod ko na nga nilagay itong manok. Hahaluin lang natin siya ng hahaluin hanggang mag-coat na nga dito yung mga ginisa natin kanina. At pagkatapos nga nun, maglalagay na nga pala tayo dito ng 2 pirasong dahon ng laurel. At kapag nga ganyan na yung kulay ng manok natin, pwede na nga nating sunod ilagay yung toyo. Tansyahan lang naman yung paglalagay ng toyo. Kung alam mong maalat yung toyo, bawasan mo yung paglalagay. At kapag nga kumapit na yung toyo dito sa ating manok, maglalagay din pala tayo dito ng konting suka. Alam nyo ba dati kapag nagluluto ako ng adobo, ang ginagawa ko, pinakukuluan ko muna to sa bawang, sibuyas, suka, tsaka toyo. Pero dahil ayoko nga mahirapan yung sarili ko, natutunan ko na din na pwede naman palang idiretsong igisa. Di naman nga kasi katulad to ng baboy na medyo matigas na kailangan talagang isang kutso. At heto, nung okay na nga yung lasa, nilagay ko na nga pala yung mga siling haba at i-add ko na din itong mga saging na sabo. Tapos pakukuluan lang natin ng 2 to 3 minutes hanggang mag-evaporate ng konti yung sabaw. Aminin nyo man at hindi, napakasarap talaga sa adobo yung medyo manuyo-nuyo na siya. Yung tipong ang pinakasabaw niya na lang yung mantika niya. Bali nung maluto nga yung adobo, agad ko na nga isinalin sa isang lagayan at heto, meron nga kami malamig na kanin kaya isinangag ko na. Grabe, amoy pa nga lang nitong adobo na may saging talagang matatakam ka na. Kaya naman kung biglaan ka nag-crave habang pinapanood mo tong video na to, hay nako, bumili ka na ng mga paa. I-adobo mo, lagyan mo na saging para matry mo kung ano ba yung lasa. Naglalaban nga yung asim, alat at yung tamis ng mga saging dito sa sabaw ng adobo natin. O siya, that's it muna for
for today's video. Thank you for watching. And again, para po maging updated kayo sa mga video na ina-upload ko, don't forget to like, follow, and share this video for more. See you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!